Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, 'di ba nung upload ko kahapon, medyo na late na. Tapos, dapat nga nung linggo pa siya. Tapos, Monday ko na siya na-upload yung nagpunta kaming Whitby. Kasi, sobrang pagod din kasi. Dire-diretso yung work ko. Tapos, yun, nagkaroon kami ng time ni Marvin na kapag day off. Tapos, bumisita kami kay Tita Regina sa Whitby. Tapos pag uwi, siyempre nag-enjoy naman kami ni Marvin. Bagsak lang din kami pag uwi ni Marvin. Tapos hindi ko na na-edit guys. Kasi medyo mahaba-haba din eh. Tapos, kinabukasan, inedit ko siya. Nasa trabaho ko, nung break ko, na-edit ko siya. Bigla ng, ayun, tumawag na yung pinsan ko si Perena na mga ano na yun, 1:30 ng hapon. So, madaling araw sa Pilipinas nun. Yun, parang nagtaka ako biglang nangamusta. Tapos, okay lang naman kami kayo. Kamusta dyan? Tapos, sabi niya, okay naman kami ate. Tapos yun, di ko na uli na-replyan kasi parang may ginawa ako, naghugas ako nung kinainan ko. Tapos sabi ko sa kanya, kamusta ang lula? Kasi, pag minsan kinakamusta ko si Lola. May time na gusto kong i-video call, kaso pag i-video call ko, tulog na nga si Lola. Syempre, hindi magkatugma ang oras dito. Tapos sabi ni Perena, ate, alam mo ba na na si Lola ay mahina na. Parang 1 week nang mahina, tapos hindi na siya kumakain, gatas na lang. Tapos sabi ko, nakwento ni Papa. Tapos, ayun, parang di na uli ako naka-reply kasi nakabalik na akong trabaho. Tapos, nung chinek ko siya, nag-washroom ako, chinek ko yung chat niya. Nakita ko yung chat niya. Sabi niya, wala na si Lola. Tumatawag ako kay Perena noon. Noon, hindi pa niya nasasagot. Tapos, sabi niya, oo daw, tinatawagan daw niya si La Mama. Hindi daw nasagot kasi madalang araw tulog. Kung sino-sino nang tinawagan ko, pinasuyong kung tawagan si La Mama, ganyan-ganyan. Kasi nga, gusto kong puntahan nila si Lola. Gusto kong makita si Lola. Sabi ko. Tapos yun, sumagot si Mama. Tapos sabi ko, ako iyak na. Siyempre, si Lola kasi, nung mula nagpunta kami Mauban, siya din nag-aalaga sa amin kapag wala sila Mama. Siya ang kasama namin. Hanggang sa nanganak si Lola kay Princess na tipong nagising ako. Kasama ko na si Lola sa bahay. Kasi daw dinala na sa ospital si Mama. Hanggang high school yon. Tapos ayun, sobrang bait ng Lola ko. Sobra. Yan yung mama ng papa ko. Parang hindi ko kasi matanggap kasi parang syempre kakaano ko pa lang talaga ng dito, ng trabaho, makapagbigay na ako kahit papaano. Ang dami ko ng plano para kay Lola sana. Bala ko pag naayos yung bahay namin, pagdating ng araw, papagawan ko siya ng kwarto. Tapos kukuha ako ng mag-aalaga sa kanya. Yun, sinabi ko na yun sa asawa ko. Tapos sabi niya, wala daw problema sa kanya kasi alam niya, si Lola kasi nag-alaga sa akin dati noon, yung pag wala sila Mama. Kaya sabi niya, support lang daw siya kung gusto kong ikuha si Lola ng mag-aalaga. Tapos doon ay titira kasi sa bahay kung sakali. Kasi gusto ko ilipat na sana si Lola doon sa bahay. Kaso yung kwarto kasi sa baba, kwarto lang nila Mama. Tapos sa taas yung 3 kwarto namin magkakapatid, tigi-isa kami. Kaso, mahirapan daw si Lola kasi bababa taas pa, may edad na nga kasi 83 na si Lola, 83 na nga ata. Ayun. Tapos nung binidyo ko uli ako, sabi ng papa, tatawagan daw nila sila Perena. Tapos sabi ko, punta sila, gusto ko makita si Lola. Tapos tumawag sila Perena, yun, si Tia Lisa, kapatid ng papa. Tinapat kay Lola, nakita ko si Lola. Payat na sobra. Tapos iyak na ako ng iyak. Hindi na ako nakapag ng ayos ng trabaho. Kasi nga, nakita ko na si Lola. Tapos yun, nakita ko nung supervisor. Kasi hindi ako lumabas talaga muna ng washroom hanggat hindi nagiging okay yung mata ko. Kaso maga dumating yung supervisor namin para i-check kami. Kasi yung supervisor bawat building sa downtown pinupuntaan niya. Nakayuko ako nung dumating siya, parang kinakamusta kami. Tapos bigla siyang gumano sa akin. Oh, umiyak ka? Tapos nagulat ako kasi syempre napansin ni sir. Nung una, hindi ako mimik. Ano nangyari? Tapos yun, nasabi ko lang na gano'n ang nangyari. Sabi, ganun talaga, ganyan. Then advice. Akala ko uuwi. Sabi ko, hindi po kasi, pa lang po kami dito, magna 9 months pa lang po siya ka-international student. Pinasawa ko, sabi kong ganun.
Tapos sabi nga ano nga, ganyan. Sige, bagay, ano na lang, financial na lang mabigay mo. Tapos yun nga po sir, ganun na lang po. Kasi syempre, di ba nga sinabi ko sa inyo, nakabukod yung pera namin sa YouTube channel, yung kinikita namin. Kasi yun yung pambayad namin sa utang namin kila Mama Aida, kaya siya sa Tito Noli ko. Iniipon lang namin siya. Pero yung kay Tito Noli, anytime pwede na namin yung mabayaran kasi may bukod naman. Pero hindi pa kasi kailangan ni Tito kasi nasa Poland, hindi namin alam kung paano ipapadala doon. So ina-expect ko baka uwi siya next year, doon ko na lang ipadala para sa papadala ko sa bangko ni Mama. Kasi baka daw hindi pa daw siya umuwi. So baka pag uwi na lang niya or pag pinaayos niya yung bahay ni Lola sa Samar, na Bisaya, doon ko na lang ipadala yung pera. Kaya ayun. Tapos ayun, may kukuhaan emergency katulad nung kay Lola, syempre magpapadala ako, gusto ko magpadala kahit pandagdag man lang sa pagkain ng mga makikilamay or bulaklak para kay Lola. Sabi may kasama na daw bulaklak, kaya hindi na kami kumuha. So baka mga pagkain na lang daw. Tapos ayun, sabi ni Marvin ay at least meron ka ng hindi yung tulad nung nangyari kay Papa na talagang as in walang-wala kami syempre kasi ilang buwan pa lang kami noon, pa lang talaga. Tapos parang ilang days na lang bayaran ng tuition ni Marvin, so hindi namin talaga pwedeng bigla na lang gamitin lahat yun, di ba? Yun, at least ngayon meron na, na kami, medyo maluwag-luwag na. Nakaluwag-luwag na kahit pa paano. So makakapagpadala ako kala Mama para kay Lola. So ayun na, balik na tayo dito sa ating, pero mukha namang inayos ko na talaga para hindi mukhang maga, pero mukhang maga pa rin naman yung mata ko. Kasi hindi ko talaga mapigilang maiyak talaga pag naano ko si Lola. Pag nakikita ko na gano'n. Kasi mula nung tumatawag ako umaga-gabi kala Mama, nandun sila kay Lola. Tapos yung kapatid ko, tinatapat kay Lola. Tapos sabi ng kapatid ko, ate, tangos ang ilong ni Lola. Tapos gumaganon ako, tangos din naman yung akin na. Hindi. Kay Lola, iba talaga, matangos talaga. Sabi niya gano'n. Tapos yung tinitingnan ko lang si Lola, tinapat niya kay Lola. So, simulan na natin. Hindi na matapos-tapos ang simulan na natin, no? Iniano ko lang din kung makapagtuloy-tuloy ako ng pagbablog ko ngayon. Kasi syempre nilalamay yung lola ko. Pero nililibang din kasi ako ng mister ko para hindi ako masyado malungkot kasi kagahapon talaga sobra na yung iyak ko sa work. Pag uwi ko, iyak pa rin ako ng iyak kay Marvin. Tapos Marvin na umiiyak na din siya kasi nakikita niya akong umiiyak. Hindi niya alam gagawin, iyakap lang niya ako. Iyak din siya. Tapos nililibang-libang niya ako, tapos niyayaya niya akong lumabas. May pasyal tayo sa Toronto Island ba yun? Sabi ko sige pag tapos yan may mga bibisita sana sa amin, tapos may pupuntahan kami sa Ate Roxanne kasi birthday niya last week, magdadala sana kami. Kaso sabi ko parang hindi ko ata kaya munang umano guys. Kaya ayun. Kaya sabi ko baka mga next week na lang siguro. Tapos hindi rin ako nakapag-training kasi mahirap. Training ako, hindi ko maintindihan talaga yung training kasi lutang pa ako, kahit sa trabaho lutang pa ako. Tingnan nyo naman yung mata ko, umagang-maga pa. So ayan na guys, ito na yung package ko from Teddy Blake ulit. Bale, nung last, hindi ko tanda kung kailan yon, May ba siya or April, pinadalhan din ako ng Teddy Blake yung bag na anong pangalan ng bag? Basta yung black na malaki siya. Tapos isang beses ko pa lang siya nagagamit na Yagra kasi nga syempre sobrang busy, puro trabaho lang ako ngayon. Kasi nga naghahabol na tayo for last tuition na ni Marvin, and after noon, makapag-relax na tayo guys. Kasi hindi na naman kami parang kakapusin ng araw, buwan. Kasi parang di ba yun sa tuition, buwan, parang 4 months mo lang iipunin pang tuition, ganyan. Kaya hapit na hapit. Pero kahit hapit na hapit kami, nakipag-enjoy naman kami guys. Kasi kapag alam ba, pagka-out namin sa trabaho, didiretso kami sa ganito, pasyal kami, kumakain kami kahit madali lang, ganyan. At least nakakapag-enjoy pa rin kami kahit sobrang busy namin ni Marvin. So, taran! Maliit lang yung pinili ko guys. Ano na siya? Yung size niya ay 9.
Dati yung size na kinuha ko 11. Ito naman ay Cream Croco 9. Yan. So, buksan na natin, guys. Bale, tulad nga nung sinabi ko dati, yung Teddy Blake ay isang luxury bag from, from Italy. Made in Italy siya. Saka 100% premium leather siya. Ang hirap na buksan ito, guys. Yeah. Ayan. So, kasi ang pinili ko na mas maliit dahil nga nung last time ay malaki na yung pinili ko. So, sabi ko, ay, ibahin ko naman yung kasi meron na naman akong malaki. So, maliit naman yung next na kukunin ko para naman hindi, Kasi minsan, syempre, pag dyan lang kami sa malalapit, hindi ko kailangan magdala na napakadami. Ayan, guys. Oh. Ayan na. Natutuwa ako dun sa box nila kasi napaka-social talaga. Mukhang mamahaling talaga. Ang hirap lang tanggalin. Kasi saktong-sakto yung box ang galing. So, ayan na guys. Yan yung box niya. Teddy Blake, New York. Yan, ganyan siya kalaki. Tapos pag ginanyan nyo, konti na lang maghaba na sila ng mukha ko. Yung dati, sobrang laki talaga nung box niya. Tapos, diba dun sa dati, din siya. Magnetic. So, ganun din siya, magnetic. Teddy Blake, New York, designer handbag made in Italy, luxury leather. Each Teddy Blake handbag has been made with you in mind to be extension of your unique style and flatter your everyday fashion choice. Ayan yung nakalagay. Parang naiba. Parang naiba yung naiba. Kasi hindi ko nga masyado nagagamit yung nakalagay lang siya. Oy, may ganun titulong ba dati? Parang wala Parang madagdagan yung nila So, ayan. Ayan na, guys. Hindi ko pa talaga siya nabubuksaan. Bali, 1 week na siyang mahigit. Magto 2 weeks na siya sana ngayong Friday. Kaso, nag-message na nga yun sa Teddy Blake, nangangamusta. Kasi ang balak ko, next week ko sana i-upload. Kasi sobrang busy talaga, guys. Yung tipong, syempre, nung Monday, nag-training ako. Tuesday, meron kami pinuntahan. Tapos, Wednesday, talagang pagod na pagod ako. Kasi, guys, mula nung last week, Monday hanggang Linggo, wala akong pahinga. Tas diretso ng trabaho last week ng Monday. Monday hanggang gabi, training. Tas kinabukasan Tuesday. Kaya dire-diretso sabi ko. Tapos hindi ako nakapunta ng training yung Thursday kasi talagang hindi ko na kaya. Pagod na yung pagod na ako. Gusto kong magpahinga kaya nagpahinga talaga ako nun. Yung parang sumama yung pakaramdam ko talaga. Nagsali ako ng Zoom kaso hindi ko natapos yung Zoom tas wala ko naintindihan kasi ang sakit ng ulo ko kaya gusto ko talagang matulog na. Kasi kulang ako lagi sa tulog. Ay, hindi naman sa kulang sa tulog. Kung kulang pa rin sa tulog. Kasi minsan nakatulog ang mga 6 hours na tulog. Parang hindi pa rin talaga yung katawan ko sa maagap na matulog. Kasi pag uwi ko sa bahay, ang dami ko pa rin ginagawa kaya hindi ako agad-agad nakakatulog. Kaya minsan gusto ko natutulog ako sa biyahe. Tapos pagdating dito, gusto ko makaidlip. Pero at least, diba, madagdagan yung tulog. So, ayan. Naka-plastic siya, guys. Tanggalin natin tong plastic kasi hindi ka na naman gagamitin. Ay, may plastic uli siya. Ay, hindi pala. Iba na to. Ayan guys, may dust bag siya. Ang cute naman ng dust bag, no? Saktong-sakto lang din. Kasi yung dati yun sa, dun sa malaki. As in, ang laki niya. Sobrang laki. Ito, saktong-sakto lang, oh. Kita pa yung hawakan. Pero kailang cute naman. May pwede akong paglagyan nito. So, ayan na yung bag. Tada! La 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 la. Ay, ang ganda. Uy! Kulay siya, dark blue. Kasi, yun nga, nag-send sila sa amin ng email. Si Marvin kasi syempre manager ko. Manager yan. Siya yung nagra-reply sa mga nag gusto makipag-collab sa akin. Tapos yun, sabi ni Be, sa'yo uli ang Teddy Blake. Sabi niya gano'n. Oh, talaga Be? Sabi niya, oo, mamili ka daw ng bag. So, ito naman yung napili ko. Ito kasi talaga yung gusto ko nung una. Kaso, hindi available yung
kulay na gusto ko. Ang mga kulay na nandun yung mga pink. Sabi ko, ayoko ng pink. Hindi ako mahilig sa mga, dati, nung high school ako mahilig ako sa mga pink na ipapartner ko. Pero ngayon, nag-iba na yung ko sa kulay. So, syempre, naedad na tayo. Iba na ang gusto natin. Nung mega bagets pa talaga. So, ito, ang ganda pala nito. Kasi ang gusto ko sana nito na black. Kaso, wala nang available na black siya, guys. Ayan. Diba? I-check natin kung magkano to sa yung presyo niya. So guys, na-check ko siya sa sa internet. Ayan. Hindi nyo na makikita. Bali siya, naka-sale siya ngayon na 515. Dati siyang 1,440. Grabe, no? Mahal. Nakasave ka ng 64%. Naka-sale talaga siya. So, kung i-convert natin, 515, wait lang. 515 CAD to Philippine peso. Magkano siya sa Philippine money? 21,553.67. Guys, ang mahal. So, kung hindi siya naka-sale, magkano nga siya? Pag hindi siya naka-sale, nabubulol na ako na naman sa S ko. 4,040. Tama ba? 4,440. CAD to Philippine peso. Siyempre magko-convert tayo kasi yan bag yan. kahit di oh my God, nasa 6,000 pala to. Ganito lang kaliit sa Philippine peso. Diyos ko, dahil mahal pala nito. Kasi nung last time, yung malaki na kinuha ko, nasa magkano ba siya? Mas mura siya kasi, siya plain yun Hindi ko tag nito na shining to, 'di ba? Siya may design siya na talagang parang crocodile. Yun talagang plain, bali nasa 800 siya sa regular price. Siya kapag naka-sale mas mura. Ito mahal pala siya, oy. So ayan, meron siyang tag dito ng ng Teddy Blake New York. Ang cute! Ang cute! Oh my God! Natutuwa ako. Ang ganda niya. So, ang tagal ko, nun talaga ito talaga yung gusto kong makuha nun sa Teddy Blake. Pero, malaki yung gusto ko. Sabi ko, syempre may malaki na ako. So, maliit naman yung kukunin natin para naman may halinhinan ako may malaki ako may maliit. Diba sabi ko last vlog ko about dun sa bag ng Teddy Blake. Gusto ko yung malaki kasi madami akong nalalagay. Mahilig ako kahit yung bag kong dinadala sa work. Guys, kung makikita nyo, sobrang dami, punong-puno. Kaya minsan, pag susunduin ako ni Marvin, lahat ng mga laman ng bag ko, pinapalipat niya sa bag niya kasi nga ang bigat. Sabi niya, bigat ng bag mo, lipat mo yan. Tapos minsan, pag wala man siyang dalang bag, masunduin niya ako, bubuhatin niya na yung bag ko kasi nga mabigat. So, ayan. So, ikot lang natin to. Yan. Pero mayroon siyang dito. 3 butas pala yan. So, nakalagay dyan Teddy Blake New York. Tapos, mayroon din siya dito sa ilalim tulad nung una ko. Yan. Na ba to? So, maganda to guys. Safe na safe. Kasi, syempre, nakaganyan siya. Hindi yan basta-basta mabubuksan. Kahit sabi mo ganyan lang. Kasi tinan nyo, naka-open na siya pero mahirap pa rin siyang Kasi kailangan talaga pantay na pantay, diba? Ang tigas pati niya. Maganda yung niya. Mas maganda to kaysa dun sa una kong kinuha. Mas sobrang tigas siya, Ayan, guys. Ganyan siya. Ang gold, no? Social. Ang social niyan, tingnan. Nakakatuwa. Ayan. So, tanggalin natin ng nasa loob. Ganito yung tabi niya. Ang ganda. Natutuwa ako, guys. Mamaya doon tayo sa labas. Susuotin ko. May strap pala siya. Ito yung strap niya. Ang cute. May gagamitin na ako. Kasi nung last time, bumili kami ni Marvin dun sa parang bilihan na parang style. Parang style ukay-ukay din siya. Bumili ako nun, fake ata na, ewan ko. Pero sabi naman kasi nila, wala daw fake na bag dito na binibenta kahit sa mga ukay-ukay. Pero, ito yung binili kong bag, yung binibit-bit ko na kulay brown.
$30 lang namin nabili. Kasi yun lang yung kaya ng budget namin. Naghanap pa nga ako ng mas mura. Sabi ni Marvin, okay na yan. Be, kailangan mo yan. Wala kang bag na ginagamit. Sabi ko, sige na nga. Ayan guys. Sakto lang talaga guys. Pag mamamasyal kami ni Marvin. So pag pumunta kami dun sa ano nga tawag dyan. Sa Toronto Island. Ito na lang yung dadaling ko kasi maliit naman yung phone ko. Ito nga yung ginagamit ko na yung 12, yung iPhone 12 mini kasi nga 'di ba nabasag yung cellphone ko. Hirap na siyang mag-touch. Tapos wallet, pero yung baka hindi na ako magdala ng wallet, yung Presto ko na lang tapos yung cash ilalagay ko kasi medyo malaki yung wallet ko. Ayan. Ang bango, amoy na amoy yung pagka-leather niya, guys. Ang ganda talaga. Gusto ko talaga siya. Okay yung kulay niya, no? Dark blue kaysa sa black. Mas nabetan ko yung kulay niya, oh. Tapos, hindi siya, syempre, ano siya, shining. Hindi siya basta-basta mababasa yan. Kaya yung dati, yung mga jacket, yung papa ko, jacket niya. Gusto niya yung mga ganyan, yung may shiny na leather. Kasi nga hindi parang basta-basta mababasa daw. Ayan siya. Ang cute talaga guys. Kaya umorder na kayo pero ang mahal. Siguro kung sobra-sobra yung pera, kung makabili ako ng ganitong bag. Pero sobrang thankful ako sa Teddy Blake. Kasi pangalawang pangalawang bag ko na to galing sa kanila. And, di ba nga sabi ko, first time ko magkaroon ng mamahaling bag yun galing sa Teddy Blake. Ito yung pangalawa. Pero ito yung talaga bet na bet ko talaga siya. Natutuwa ako. So, ilalagay na natin tong niya. Saan to nilalagay? Baka dito lang din siya nilalagay, guys. Ay, lagay natin. Oy, paano ba to? Seryoso ba? Dito ba siya? Pero feeling ko naman dito ko. Hindi ko makita kung saan yung lagayan niya talaga. Pero nakita ko kasi dun sa iba, parang dun nila nilagay. Dito talaga nila nalagay. May dati yung may napanood ako, dito nila ipinasok. Pero ang hirap niya kasing ipasok. Ayan. Oo nga guys, dito nga. Kasi wala siyang ibang paglalagyan. Tapos, pwede nyo siyang i-adjust, guys. Ayan. Ganda. Nag-dress ako ngayon, guys. Biglaan na talaga kasi nag-email uli sila. Akala ko baka hindi ko uli ma-vlog to. Gawa nga nung, syempre, nagluluksa si Crystal Side. Gawa nang namatay nga si Lola. Pero, syempre, sabi nga ni Sir, wag daw akong masyadong magpadala. Syempre, nasa abroad ako. Mahirap. So, ayan guys. Lalabas tayo. Nandun si Marvin. Ipapabideo ko to guys. Ha? Let's go! Ito na guys yung bag. Bali, ganyan lang yung haba na inano ko para medyo sakto lang sa akin. Sakto lang ba sa akin, Beth? Ayan. Ang ganda, no? Ang ganda, guys. Alam ko meron din silang nito, light pink, tapos gray, tapos black, pero wala sila nito nung kulay brown. Maganda kasi yung brown, kasi meron ako nakitang iba brown, pero hindi ganito, na parang crocodile yung nila, style nung Ayan, pakita mo ng mabuti. Ang ganda-ganda, guys. So, pwede rin siyang ganire. Wait lang. So, kung girly-girly ka, ako hindi naman ako girly-girly. Tago natin tong yung parang pag ganyan. Pwede ba yan? Ganyan. Tatanggalin niyo to. Ang hirap kasi tanggalin. Parang ganyan. Mga nanay, anong tawag yun? Ganito yung sa mga nanay Yung malalaking ganito, guys. Pero pag mga bagets-bagets ka pa, ako wala pa naman akong anak. Pag ganyan-ganyan. Ganyan. So, ayun guys, na-share ko na sa inyo ang Teddy Blake New York. Bali, itong nakuha ko ay Teddy Blake, anong Teddy Blake? Kim. Oo. Teddy Blake Kim Croco 9. Ayan, kung gusto niyo yung ganito lang kalaki, cute na cute, 'di ba? May mas maliit pa nito, guys. May kasunod pa 'to eh. Kasi may nakita akong vlog na 3 yung sizes nila. Yung 11 yung pinakamalaki, yung katulad ng bag ko na pinakita. Tapos ito yung pangalawa nila 9.
Yung next ata nila 6. 6 yung size. Sobrang liit talaga. Parang kasya lang talaga yung kasya lang talaga yung cellphone nila. So, ayan lang guys. Kung o-order kayo, bali maglalagay na lang ako ng link. Maglalagay ako ng link para doon kayo order kapag gusto nyo. So, ito, nire-recommend ko talaga siya guys kasi ang ganda. Di ba maganda be? Ganda. So, may panggala na ako gagamitin ko ito pag papasyal kami ni Marvin or may pupuntahan kaming birthday yan. Para mukha naman akong, mukhang susya. Kasi yung bag na binili ko, diba, yung brown be, medyo parang lang, natural ka lang doon. Simple ka lang talaga doon pag ginagamit mo. Ay, yung naman na Teddy Blakes na isa, hindi ko nagagamit kasi malaki siya. Ay, konti lang yung kailangan kong bitbitin. Dahil lang naman yung mga party lang. Ay, magki-Christmas party pala sila Tita Regina sa December, guys. So, iniimbitahan kami la Tita Regina na punta daw kami. Eh, di may bag na akong gagamitin. Damit na lang. Ay, hindi na kailangan ng damit. Winter na nun eh. Hindi na, sobrang kapal na susuotin uli na. So, magre-ready na tayo para sa winter, guys. Dahil maglalakad din naman tayo ng sobrang lamig. Para sa akin, nalalayuan ako pag winter kasi mabagal tayong maglakad kapag ang snow ay mataas. Lumayo daw tayo, sabi ng asawa ko, kasi hindi na nakikita si Teddy Blake. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa pagsuporta niyo lagi sa YouTube channel namin ng aking mister. At yung mister ko yung nakaganyan pa, nagbibideo. Sabi na, kaganyan siya. So, yun lang po. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko at sa aking Facebook page po na Crystal Larita. Doon nag-upload po ako doon ng mga reels. Pero hindi ko pa rin naaayos kung paano kami makikita doon. Hindi ko pa rin siya naiintindihan kasi hindi ko pa siya napapag-aralan kung paano kumita doon. Kaya sabi ko, mag-upload na lang ako, mag-upload ng picture, videos, memories na lang, doon na lang. Hindi ko na inaayos hanggang ngayon. May parang nire-required pa rin si Facebook na ilagay ko sa information ko kaso hindi ko maayos-ayos pa siya dahil nga sobrang busy guys. Minsan gusto ko na lang magpahinga pag umuwi pero ang dami ko pa din talagang ginagawa. Pinagluluto pa kay mister ko ng masarap na ulam. Tapos sasabihin niya diet siya. Tapos hindi natutuloy yung diet niya. So ayun lang guys. Maraming salamat. Bye!